paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ang kampo ng dilim, tulad ng isang aswang, ay walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Walang kaluluwa at walang awa sa biktima. Matighaw lamang ang pagkahayok sa atay ng tao. Huwag lamang manganib ang kanyang buhay. Subalit, wala rin kanyang kaluluwa ang mga kapamilya ng isang aswang. Narito ang unang bahagi ng makapangali sa balahibong kwentong Tampok sa Linggong Ito, Pinamagatang Aswang. Sa isa na naman gabi ng lagi. Naloko na. Kung kailan napadaan ako rito sa kakakyan, saka pa nasiraan yata ang motorsiklo ko. Stand ko nga muna itong motor para makickstart ko. Wala. Ayaw talagang mag-start. Walang paraan kundi itulak ko itong sasakyan ko
At maghanap ako ng motor repair shop kahit gabi na. No? Ano yung lumabas sa likod ng puno sa di kalayuan? Ha? Isang malaking asong itim! Papalapit sa akin! Zoom! 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 Kahit pinagbugaw ko aso kayo lumayo. At nandilisi ka mang matang atakihin yata ako. Atakihin ako ng malaking asong itim! Police Department, hello. Ano? May narinig kang sigaw ng isang lalaki malapit sa bahay ninyo? Sige. Sabihin mo sa akin ang lugar at mag-iimbestiga kami ng mga kasamahan kong pulis. Baka may sumigaw dahil nangangailangan ng tulong o may nangyaring krimen. May paparating na sasakyan. Brad! Mga pulis. Ano ginagawa mo sa likod ng puno? Juminga lang ako, sir. Pauwi na ako, pero sumakit ang pusong ko, kaya, pumuwis na ako Umuwi ka. Umuwi ka na. Oh, Baka may mangyari pa sa iyong disgrasya kung pag-gala-gala ka sa kalye ng gabi. Lalo pa. At may sumigaw daw sa kakahuyan malapit sa lugar na ito. Kaya nga naparito kami para mag-imbestiga. Sige ho, sir. Uuwi na po ako. Sige. Bakit kaya may sumigaw daw malapit dito? Elmo, Mang Pinong, magandang gabi po. si Daria. Ewan ko. Ha? Hindi mo kasama ang anak ko? Hindi po. Bakit po? Nagising ako na wala sa bahay ang anak ko. Kaya nga lumabas ako para hanapin siya. Mang Pinong, Kung hindi mo kasama si Daria, nasaan ang anak ko? Reyes, ihinto mo mobil. May lalaking nakabulagta sa tapat ng kakahuyan at ginugumok ang isang malaking asong itim. Ha! Papuputukan ko ang malaking asong yon. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nakatakbong asong itim. Mga kasama, tumakas ang malaking aso. Habulin natin siya. mga sir, Hop, huwag nyo nang habulin ng malaking aso. ikaw na naman. Oo, Ano ginagawa mo rito sa kakahuyan? sumunod ako sa inyo dahil gusto ko ring malaman kung bakit may sumigaw dito kanina. Sinabi ko na sa'yo, umuwi ka na. Sir, nakita kong may binaril kang malaking asong itim. Oh, nakatakas. Huwag nyo nang habulin ang asong yun, sir. Hindi siya karaniwang hayop. Anong gusto mong sabihin? Ang malaking asong itim na yon ay isang aswang. Ano? Aswang?
Oo, Daria. Yun ang narinig kong sinabi ni Elmo sa mga pulis. May aswang na gumagala rito sa lugar na nalipatan natin. Alam niya dahil minsan na raw siyang sinalakay ng aswang na nagkatawang malaking asong itim. Itay, hindi po totoo ang aswang. Totoo yun. Katunayan, may nakitang malaking asong itim ang mga pulis sa tabi ng bangkay ng isang lalaking natagpo ang wakwakang dibdib at nawawala ang atay. Nakatakas lamang daw ang aswang na nagkatawang aso. Hindi po ako naniniwala sa aswang. Dapat kang maniwala, anak. Dahil naikwento ko na sa iyo nung bata ka pa sa lugar dati nating tinitirhan. May nabalitaan ako isang babaeng aswang na napatay ng taong bayan. Pero bago namatay, sumumpang ipaghihiganti siya ng kanyang anak. Ang anak niyang napakain niya ng laman loob ng tao. Kayo na rin po ang nagsabi. Walang nakakaalam kung sino ang anak ng babaeng aswang na napatay. Dahil hindi nakilala ang babaeng aswang na kahit sugatan, nagawa pang makatakas at nakapagtago kung saan siya nalagutan ng hininga. Itay, Kaya uli-uli ha, huwag kang aalis ng bahay kapag gabi. namasya lang naman po ako. Baka ikaw ang sumunod na mabiktima ng aswang. Pinong, tama lamang na binigyan mo ng babala si Daria. Nag-aalala ho kasi ko sa anak kong dalaga, Lola Andeng. Ang nag-iisa kong anak na naiwan ng yumao kong asawang namatay sa malubang sakit. Kaya nang makita kong gising pa kayo at nagpapahangin dito sa harap ng bahay nyo, lumapit ho ako sa inyo. Baka mapayuhan nyo ko ng dapat kong gawin para maawat kong anak ko sa paglabas-labas kong gabi. Ay, talagang hindi dapat pagala-gala sa kalye ang kahit sino kung gabi. Oo nga ho nagsimula lang naman nung gumala sa gabing anak ko nang mapalipat kami sa lugar na ito kung saan siya nagkaroon ng nobyo. Maaari ko bang malaman kung sino ang naging nobyo ng anak mo? Oh, bakit ho hindi? Parang kamag-anak na rin ho ang turing ko sa inyo mula nang maging kapitbahay namin kayo ng anak ko. Si Elmo ho. Si Elmo na anak ni Fred ang tindera ng tinapa? Oo, siya nga ang naging nobyo ni Daria. Kilala ko mabuting tao si Elmo. Palabati at magalang. Pero ang kanyang ina... Oh, bakit ho? May problema ho ba sa ina ni Elmo? Misteryosa si Freda. Mula nang mabiyuda, hindi na siya palakibo. Hindi yata kasi niya matanggap na ang kanyang asawa ay napatay ng aswang. Ay, salamat. Napapaniwala ko ang mga pulis na huwag na nilang habulin ng malaking asong itim dahil aswang yun. Si inay kaya nakauwi na? Nasa loob ng bahay namin ang malaking asong itim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Napatay ho pala ng aswang ang asawa ni Freda? Oo, Pinong. Dahil wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang atay nang matagpuan ang kanyang bangkay. Balgita na may gumagalang aswang sa lugar na dati naming tinirhan ng anak ko. Meron din ho pala sa nalipatan namin. Maaaring sa bawat lugar ay mayroong kampo ng dilim. Maniniwala ako sa inyo dahil isa kayong albularyo. Kaya nga bibigyan ko kayo ng anak mo
ng mabisang pangontra sa aswang. Ano ho bang mabisang pangontra sa aswang, Lola Anding? Ano ho? Nay, Bakit ka nakatalikod sa akin, Elmo? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa sanay na nagbabago ako ng anyo? Mula sa pagiging tao, nagkakatawang aso ako. At mula sa pagiging aso, nagbabalik ako sa katawang tao. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa sanay na ang iyong ina ay isang aswang? Nay, kailanman hindi ko po makakasanayan. Hindi ko po matatanggap na pumapatay kayo ng tao. Hangal! Nakikiusap po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Pero patuloy pa rin kayo ng bibiktima. Kung ang iyong ama ay hindi ako napigilan at biniktima ko siya para hindi na niya ako mahadlangan. Ikaw pa, na anak ko lamang ang hahadlang sa dikta ng aking pagiging kampo ng dilim. Ikaw pa! Ha? Nay! Ikaw pa! Ha? Ayaw mong maging kampo ng dilim. Kaya hindi kita pinilit na matulad sa akin. Hindi kita pinakain ng lamang loob ng tao. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ko kayang pigilan ang pagkayo ko sa atay ng tao. Hindi! Hindi! Kaya wag mo akong pigilan, Elmo. Wag na wag! Kesa mamatay ako sa gutom, gugustuhin ko ng pumatay ng ibang tao. Pumatay ng pumatay! Hanggang saan hahantong ang pagsasabog ng lagim ng ina ni Elmo na isang aswang. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagim.